Sige, magalit na kayo sa akin, i-bash nyo na ako, pero ito ang katotohanan. Hindi talaga worth it ang Japan. Sorry for the word, pero hindi worth it ang Japan sa mga gastador. Let's be honest ha, sorry sa word ha. Hindi worth it ang Japan sa mga gastador, social climber, at maraming binubuhay sa Pilipinas. Real talk lang ha, hindi hate, hindi yabang, reality check lang talaga. Kasi ganito yan eh, kung lifestyle mo ay araw-araw kain sa labas, Starbucks everyday, branded lahat, para maipakita sa Pilipinas na kaya kong bumili. Latest iPhone, padala ba? Sige, bili. Travel dito, travel doon. Luho muna bago savings, padala dito, padala doon. Ikaw ang ATM ng buong angkan mo sa Pilipinas. Ikaw ang retirement plan ng buong pamilya mo sa Pilipinas. Eh talagang masasabi mong hindi worth it ang Japan. Kasi sa Japan, hindi uso ang pa-impress. Uso ang budgeting, disiplina, planning, sistema, long-term thinking, delayed gratification. Dito, hindi ka yayaman sa forma. Yayaman ka sa disiplina, sa diskarte. Hindi ka aasenso sa kayabangan mo. Aasenso ka sa consistency mo. Hindi ka aangat sa social climbing. Aangat ka sa structure at sipag. At totoo rin to ha, kung ikaw ang bumubuhay sa buong pamilya mo, kamag-anak mo, pinsan, kapitbahay, kaibigan, utang dito, tulong doon, emergency fund ang lahat, aba, sige, papayag ako na hindi worth it ang Japan. Mabigat talaga ang Japan, hindi siya magical country, hindi siya milagro. Isa siyang magandang sistema. Kaya let's be honest ha, hindi lahat para sa Japan. Hindi lahat compatible sa Japan. Hindi lahat kayang mabuhay sa tahimik, simple, structured na buhay. Pero kung ang priority mo ay stability, peace, future ng mga anak mo, system, healthcare, insurance, security, long-term life, worth it ang Japan. Kaya hindi ito tungkol sa worth it ba ang Japan. Ito ay tungkol sa lifestyle mo, priorities mo, mindset mo, financial discipline mo, responsibility level mo. Kasi kung gastador ka, social climber ka, at ikaw ang ATM ng buong mundo, buong pamilya mo, kahit isang bansa ka ilagay, mahihirapan ka. So hindi Japan ang problema, minsan lifestyle ang problema.